Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nastaghith wa nusalli wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih. Wa na'udzu bika Allahumma minal ilmi la yanfa' wanfa'na bima 'allamtana wa dzakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma rzuqna al-ilma yanfa'na fi hadhihi al-haya. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Mga kapatirang mananampalataya sa tunay na pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Muli, alhamdulillah, tayo ay tunay na lubusan at palagian na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa walang bilang na mga biyaya na kanyang pinapagkaloob sa atin na ating tinatamasa. Alhamdulillah, sa araw na ito, araw ng Biyernes, pinaka-mainam at dakilang araw sa Allah na kung saan dito ang araw na dito ay magaganap ang araw ng paghukom. Dito ang araw na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kalugod-lugod sa mga araw sa loob ng 7 araw na pagtitipon ng mga kamusliman. Ngayon mga kapatid, insyaAllah tayo ay dadako sa isang paksa na kung saan ito ay tungkol sa isang propeta. Series kasi natin ito na propeta, na mga kwento ng mga propeta. Natapos na natin si Propeta Adam alayhi salatu wasalam at sumunod si Propeta Idris. Palagin nyo, sinong sumunod ngayon? Si Propeta Noah o si Nuh alayhi salatu wasalam. Batid nyo ba na si Propeta Nuh alayhi salatu wasalam ay siya ang unang rasul? Unang rasul. Di ba? Sa makatwid, kung siya ang unang rasul, ano ang ating dalil? At ano ang pagkaiba ng nabi sa rasul? Wal mal farqu bainahuma. Anong pagkaiba ng nabi sa isang propeta doon sa ar-rasul na isang sugo? Di ba? May pagkaiba, wala? Sigurado kayo meron? Ha? Nagsasalita tayo, dapat may mga dalil. Mustafa. Dahil kung walang dalil, mafi faida. Di ba, Yahya? Kumusta yung swimming pool ninyo? Sige lang, inshallah, pag-usapan natin yan. Ngayon, mga kapatid, Qissatu Nuh alayhi salatu wasalam. Bago natin puntahan yung the difference between an-nabi wa rasul. Laqad kana baina Adam wa Nuh alayhimas salam 10 qurun. Katotohanan sa pagitan ni Propeta Adan at kay Noah ay 10 qurun. Alam niyo yung qurun? Al-qarn. Siglo. Hindi. 100 siglo. 100 taon. Isang siglo is 100 taon. Tama? Ngayon, 1 siglo, pero ito sinabi 10 siglo. So, ibig sabihin, 1,000 taon ang pagitan ni Propeta Adan alayhi salatu wasalam at si Noah. Kulluha ala tauhid. Lahat sa pagitan nito ng 1,000 taon ay lahat tauhid. Kaisa ng Diyos.
paniniwala ng lahat ng mga naipanganak kay Adan alayhi salatu wasalam. Wala pa, ibig sabihin, to make it clear, wala pang naganap na shirk sa pagitan nito. Nagsimula ang shirk, pagtatambal sa Allah, sa siglo na kung saan dito sa kapanahunan ni Noah alayhi salatu wasalam. Kaya bagat naman sinabi siya na awal rasul, dahil unang rasul na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-uutos, risala, at ganun din ang pagsunod niya sa kung ano ang pinag-iwanan ng mga naunang mga propeta na patuloy na ipinagturo niya. فَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَقْتِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُشْرِكٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُظْهَرَ الشِّرْكِ إِلَّا فِي قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Ito yung sinabi natin. Walang naganap na mga pagtatambal maliban dito sa kapanahunan ni Nuh. Kaya itong sinasabi natin sa sino mang nakikinig, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim ngayon, na sinabi nila ang Islam kasi nahuli naman yan eh. Bagong relihiyon yan eh. Ang totoong relihiyon, mas nauna pa yung Hudyo, yung Kristyanismo. So ang Islam, huli yan. Hindi po yun, bro, sister. Kasi unang relihiyon ay Islam. Unang pananampalataya na dapat paniwalaan ng bawat isa ay ang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Naganap lang ang pagtatambal, naganap lang ang iyong relihiyon na kung anong pinapaniwalaan mo ngayon ay dahil sa pabago-bago ng mga seglo at dahil sa paninira ni Satanas, ni Iblis at panliligaw sa bawat henerasyon. Na ang henerasyon na ito ay walang tigil hanggang sa magunaw ang mundo na iligaw ang mga anak ni Adan. Dalil, fan ibn Abbas annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum alal Islam, lahat Islam. Fakana awwalu man abada al-asnam ala hadha al-ard qaum Nuh. Unang kaganapan na nangyari dito sa sanlibutan na ito na sumamba sa mga ribulto ay sa kapanahunan ni Noah, ang kanyang pamayanan. Dahil before the generation before him, walang sumamba. Wa kana an-nasu qablahum ala aqidati at-tauhid wal iman billahi al-wahid al-qahhar. Ang mga tao sa una na kapanahunan niya, ang kanilang pananampalataya at paninindigan ay sa tauhid, na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Wala ya'rifuna ayul asnam, wala ya'buduna ayu thamathil. Wala silang sinasamba na anumang mga uri ng mga sinasamba. Kasi kumbaga hindi uso, kumbaga hindi pa na-introduce. Kailan naganap? Dito sa kapanahunan ni Noah alayhi salatu wasalam. وَيَشِيرُ إِلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. At ito'y nagpapatunay sa kung anong sinasabi natin ngayon ay dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. We have the proof from the Holy Quran. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا كَانُوا أو فيما اختلفوا فيه. Subhanallah. Katotohanan, ang mga tao noong una ay sila ay iisang pamayanan na nagkakaisa sa paninindigan at paniniwala, at dito ay nagkaroon na itinalaga ang sugo. Mubashirin, na nagbibigay ng mga balita na makatotohanan, na tama. Wa munzirin, at nagbibigay ng mga babala. Kasi ang mga propeta, hindi lang yung sinasabi na sambahin ninyo ang Allah, gumawa ng kabutihan. No. Kailangan meron al-inzar. Kailangan meron tayong pagbibigay ng babala, panakot na kung ano mismo ang sinabi ng Allah. Nang hindi mga maniniwala, sila ay paroroon sa nagliliyab na apoy sa impyerno ng Allah. Ang mga hindi naniniwala at tumaksil, at patuloy na sila ay mga
mapaghimaksik sa Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab. Sa bawat propeta ay may binigyan ng kitab at hindi lahat binigyan. Bilhaq na katotohanan, liyahkuma bainan nas, para ito ay bigyan ng mga tao ng gabay at bigyan ng tamang sistema at panuntunan ang paglilitis sa kanila sa kanilang mga ginagawa. Mayroon tayong basihan. Ngayon sa panahon natin ngayon, what? The Quran. Ang mga nauna, mayroon din silang mga basihan. May batas. Hindi mo pwedeng pairalin ang batas mo, bro. Dito nga sa atin sa Pilipinas, sabi nila, the law may be harsh, but still the law. Di ba? Ang law, ang batas ay mahigpit, pero wala tayong magawa dahil batas. Ang batas ng Allah, ang siyang mangingibabaw. Ang siyang dapat mangingibabaw sa buhay ng isang Muslim. At dahil yahkuma bainan nas fi makanu ikhtalafu. Fi makanu ikhtalafu fi. Sa kung ano ang hindi nilang pinagkakasunduan. Hindi nila pinagkakaisahan. So doon babalik ang mga tao. Kung wala tayong pinagkakasunduan, Yahya, we have to return back to Quran. Anong sinabi ng Quran? Diyan tayo magkakaisa. Wala naman tayong problema kung talagang Quran lang paniniwala natin. Kaifa bada'at qissatu syirk? Paano nagsimula ang pagtatambal? Na sinabi natin sa loob ng 1,000 years, 10 siglo, walang nangyari na pagtatambal. Kana hunaka 5 rijal as-salihin min ajdadi qawmi Nuh alayhi salatu wasalam. Mayroon na mga 5 mga tao na sila ay mga mabubuting tao. Matutuwid ng mga tao, marangal na mga tao, may takot sa Diyos, gumagawa ng kabutihan, wa kanu yuallimuna an-nas ad-dinil haq. At sila, itong mga 5 na ito, ay tinuturuan nila ng mga mabubuti sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos ang lahat ng mga tao. Ngayon, anong nangyari? Wa yad'unahum ila ibadatillahi azza wa jalla. Sila lahat ay wala silang itinuro maliban sa sumamba sa nag-iisang Diyos. Tayo, ikaw bro, kahit anong gawin natin, Nuruddin, unang dapat ituro mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa mga tao, ang sumamba at maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil yan ang ibadatu haula'il anbiya, pagsamba at da'wa ng mga anbiya. Wa yusa'iduhum al-fuqara, at sila ay tumutulong sa mga tao. Subhanallah, sa mga mahihirap. وَيُدْفِعُونَ عَلَى الْيَشَامِ حَتَّى أَحَبَّهُ النَّاسُ وَكَانَتْ لَهُمْ مَكَانَةٌ عَالِيَةٌ بَيْنَ قَوْمِهِمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. Dito nagsimula ang kanilang pagiging alam mo, pag ikaw nagbigay lagi sa tao, ipinakita mo yung tulong mo, habag at awa, ang tao sa iyo ay nagiging mapagmahal. Ganyan yan. Kung sino yung taong tumutulong lagi sa iyo, kung sino yung tao na laging angad niya sa iyo ay mabuti, anong isusukli mo, bro? Sim, sawa-sawa. So, ano nangyari? Wa kanat asma'u haula'i asma'ur rijal as-salihin hum wadda wadda waswa'a yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 yun, di ba? Ulitin ko. Sina si wadda waswa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sinong kaya niyang ulitin? Adam, try. Very good. Sila si tsaka si Nasra, mashallah. Baka may pagdating ng panahon ng anak mo ay papangalan mo sa kanila. Pag pinangalan mo ng pangalan mo ng anak mo, pangalan niya si Wadda. Ishada. Wadda. Mag-iingat kayo sa pagbibigay ng pangalan, mga kapatid. Kasi minsan din meron din mga nagbibigay ng mga pangalan na kasi sa Quran daw,
na ipapangalanan niya na ganun pa rin. Kaya importante na ng pangalan niya na nasa Quran. Oh, katulad ni Jahim. Jahim. Ishada. Anong Jahim? Jahim, Quran yan. Sa Quran, ustad. Ano ibig sabihin ng Jahim? Basta importante sa Quran. Magandang pangalan. Alam mo, parang unique, social na pangalan. Jahim. Hindi niya alam ang Jahim, isang pangalan ng impyerno. La hawla wala quwwata illa billah. Wa marratil ayyam wa mata haula'il khamsa as-salihun fahazinu aw fahazunan nas. Dumaan ng mga siglong panahon na lumipas, ang mga 5 tao na ito na mga mabubuti na nag-iwan ng kabutihan sa tao ay sila ay nangamatay. At nag-iwan ng matinding lungkot sa mga tao. Bakit ganun ka nalulungkot sa isang tao na mahal mo at nagbibigay ng tulong? Kasi normal, mayroong atefia ang puso na hindi mo yan makalimutan. Yung mga tao na mga fanatic na, minsan nga, buhay pa yung tao eh. Maski alam niyang mali, pero dahil sa sobrang pagmamahal niya, ito yung sinasabing gulu. Ang gulu, mga kapatid, ang Islam sa tama lang. Tignan niyo ang ginawa ng mga iba sa mga hindi naniniwala sa Islam, na ginawa na nila na masyadong pagmamahal kay Jesucristo na ito ay sumobra, ginawa na nilang Diyos. Di ba? Hindi yun. Ang mga Shia na iba sa kanila, ginagawa na nila ang kanilang mga imam na muqaddas. Muqaddas sa English, holy. Sagrado, banal sa Tagalog. Sa Bisaya, ano yung banal? Bay. Mustafa. Santo, balaan. Santo, balaan. O, parehas di sila. Igagaw. Ha? So, ngayon, wa fahazinan nasu alaihim husnan shadida. At lalo ang mga taong ito ay nagkaroon ng matinding lungkot sa kanilang pagkamatay. Oh, sino nang tutulong sa atin? Wala sino nang magtuturo sa atin. Sino nang magbibigay sa atin? Mga kapatid, tignan nyo ha. Ang Islam, tuloy-tuloy ito. Maski sinabi mo namatay si Sheikh, namatay si Ustad, inamatay nga ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Islam tuloy-tuloy. Ha? At hindi mapigilan ang sinong mahal ng Allah na bibigyan ng gabay. Tuloy-tuloy ang Islam, mga kapatid. Ang may kawalan, ikaw ngayon na Muslim na hindi nagsasabuhay ng Islam. Kahit sinong mawala, kahit sinong mamatay, tuloy-tuloy. Yung tama nga yung laging sinasabi niya, nabanggit ko sa inyo, at-tariqun ilallah tawilun. Walakin na laysa al-muhim an tasil ila hadha tariq wa innamal muhim an tamuta fi hadha tariq. Ang daan patungo sa Allah ay ito ay malayo, mahaba, proseso, habang buhay ka. Pero hindi kailangan na ikaw ay dapat makarating na doon. Ang importante, mamatay ka sa lugar, sa daan na kung ikaw ay sumasamba sa Allah at gumagawa ng kabutihan at naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Itong nangyari sa mga tao, ano na ang nangyari? Minsan may mga tao din na, dito na ako. Bakit? Kasi pag namatay ako, kawawa yung mga anak ko. 13. Ang liliit pa nila. Hindi pa sila nag-graduate. Wallahi, hindi ko makalimutan when I was a student in Medina. May isa akong kilala na mayaman, na hospital. Binisita ko mismo. Umiiyak. Sabi ko, ba't kayo umiyak? Ba't po kayo umiyak? Akala ko, ang iiyak niya, yung sakit niya, akala ko ang iiyak niya, medyo may edad na ako, pero wala akong masyadong nagawang kabutihan ng pagsamba sa Allah. Ang iniiyak niya, sabi ko, ano po iniiyak niyo? 4 pa ang anak ko na hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero yung iba nakatapos na. Subhanallah. Tignan niyo mga kapatid, nagkakaiba-iba kasi ang tao. Mari yun ang punto niya, na ang success ay naawa siya dun sa mga anak niya. Pag namatay ang kahit sinong ama, wallahi mabubuhay ang sinong napag-iwanan niya ng mga anak. At hindi maaring mamatay ang mga anak maliban sa kanilang matagpuan ang anumang biyaya na ipinagkaroon ng Allah sa kanila. Tibay ng akida natin mga kapatid,
tayo, nilikha ng Allah, ay nakalaan ang lahat at tapos na ang lahat ng ating matatamo ng mga biyaya na dito sa mundo. Gumawa ka lang. Maging kontento ka lang sa ano yung pinagkaloob ng Allah at huwag kang mabahala sa lahat. Maraming namatay dahil sa stress, dahil sa kaiisip, at saka, ano ba yun? Tawag doon, depression. Ha? Maraming walay mga kapatid, depression is real. Totoo ang depression. Pero ang pagka-depress o stress ng tao, pag ikaw ay may tunay na pananalig, pananampalataya, pagmamahal sa Allah, wallahi sila yung mga taong tunay na bibigyan ng Allah na gabay, na ipinapasaala nila ang lahat ng mga nangyayari. Ito ang nangyari dahil sa mga namatay na sila. Paano na kami? Ano nang nangyari? Unsay atong buhaton karon? Paano ta na antong kinabuhi ron? Sabi ng mga iba sa kanila, madali lang yan. Para dili natin sila malimot, gumawa tayo ng mga estatwa ng kanilang mga pagmumukha. Oh, good idea. Mia, inta. You're good, man. Good. So that we may not forget them, right? So we should have to remake and build the faces that they have. Gumawa sila ng mga estatwa at mga pagmumuka ni Wadda, wa Suwa, wa Yaghut, wa Yauqa, wa Nasra. Mahilig kasi sila gumawa ng mga ganun. Ano tawag doon? Mga pintor o mga sculpture? Magaling sila sa mga sculpture. Dito rin mayroon ganyan, di ba? Yung ginawa niya si Machete. Ha? It is a talent, di ba? Talent yun eh. Nung nagawa nila, bilang pag-aalaala nila, hindi yan Diyos. Wala yang may tutulong sa atin. Wala yang may dudulot sa atin. So, nandyan lang siya. Siguro minsan, ito si Suwa, maraming salamat, nagtutulong ka sa amin. Mayroon din sa kanila dun sa Maasma o Rijal, may nagbibigay ng mga zakat, may nagbibigay pagkain, at mayroon din manggagamot sa kanila. At mayroon din mga nagtuturo sa kanila ng mga kaalaman. So ang mga 5 tao na ito ay iba't ibang biyaya na ipinagkaloob ng Allah na ito ay pinapamala sa mga pamayanan. Kaya hindi mapag-iwanan ng mga tao ito na para sila ay bigyan ng honor. O di kaya, ano sa Tagalog yun? Bigyan ng parangal na para hindi natin makalimutan na maala-ala mo kaya. So ano nangyari ngayon, Ustad? Yun na nga, nagawa na nila yung mga tamathil, wa ashab. Dito ngayon pumasok si Satanas, si Iblis. Na siya ay, ano yung una na nakuha natin sa unang lesson natin dun kay Adan? Ano sinabi niya? Sumumpa siya sa Allah, di ba? Wa bi'izzatika la'uzayyana lahum, sa iyong pagka-Diyos aking Panginoon, luwalhati sa iyo, isumusumpa ako sa iyo. Subhanallah, buti pa si Iblis sumumpa sa Allah. Yung iba ngayon sumusumpa sa ibang tao. At kinikilala niya na ang Diyos niya ay si Allah. Sino si Iblis? Pero napaka nanghihinayan ka ngayon na may mga tao sa kapanahunan natin ngayon na hindi kikilala ng Diyos na tunay na siya si Allah, ibang Diyos na kinikilala niya na katulad niyang tao na nilalang. Waliya'udhu billah. Ililigaw ko sila, sabi ni Satanas, at dito nga walang hinto, nagsimula na dito sa kapanahon ni Noah alayhi salatu wasalam. وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ وَذَلِكَ وَهَمُّ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ التَّمَاثِلْ آلِيَةٌ تَمَاثِلْ نَفَعَ لَهُمْ وَضَرَّ. Walang may dudulot itong mga ito. Ang problema, yung mga tao na mga gumawa doon sa mga estatwa na yon, doon sa mga tao na yon, nangamatay na rin. Kasi generation to generation, nangangamatay ang mga tao. Nung nangamatay na, nandoon pa rin si Iblis, si Satanas, 10 ng kanyang mga kasamahan, na sila ay mananatili dahil yun ang piniling niya sa Allah, di ba? At sinabi ng Allah, ikaw ay mananatili hadda yaumuddin, hanggang sa magunaw ang mundo, mananatili ka dahil ang iniling mo, binigay ko sa iyo yan, dahil siyempre Allahu alam, ang Allah din ang tunay nakakaalam, at ito ang ginawa niya instrumento si Iblis
para subukan ang sino man sa bawat isa sa atin. Kasi pagsubok nga ang pananampalataya. Ngayon, nangamatay na sila, dumating na naman si Iblis, si Satanas. Sino? Kanino? Doon sa mga apu-apuan ng mga tao na gumawa ng mga samansil. Anong sinabi? Uy, kaluoy, di ay mo. Kawawa kayo. Itong mga taon nito, hindi nyo ba alam, ginawa ito ng inyong mga ninuno dahil sa mga kabutihan na dulot nila. At hindi nyo rin ba alam na sila ay nagsusumamo at tumihiling sila sa mga tao na yan, ang mga ginawa na inyong mga ninuno. Yung isa, si Suwa, yan yung nagbibigay ng gamot, nagbibigay yan ng lunas. Kung sinong may mga sakit sa inyo ngayon, sambahin nyo siya. At humiling kayo sa kanya. Katulad ngayon ng mga taga-India na hindi mga Muslim, pumupunta sila doon sa isang napakalaking estatwa na isang ari ng lalaki, papasok daw doon ng isang babae na hindi nanganganak na isang buntis. Paglabas niya, aywan ko, nabubuntis daw. Astaghfirullah. La hawla wala quwwata illa billah. Sabi ko, bay, nga naman nabuntis? Isang Indiano, kausap ko mismo. Doon sa opisina namin, kasi amrullah, ang nandoon, yung mga munghi na nandoon sa loob. O yun ang nagbubuntis sa kanila. So akala nila na paglabas ng babae, sabi niya, nabuntis na ako. Sabi ng asawa niya, oh good. Akala ng asawa niya, anak niya yun. Yun pala, mga munghi-munghi na nandoon sa loob. Mapanlin lang na lipunan na nililigaw nilang kanilang sarili. Waliyautu billah. Yung isa nagbibigay ng nagbibigay ng lunas, humiling kayo sa kanila. At doon na rin nagsimula, mga kapatid, na napag-iwanan na ang mga tao noon, naniniwala na may mga Diyos na nagbibigay ng lunas, nagbibigay ng ulan, nagbibigay ng pagkain, pumoprotekta sa mga ganyan. Diyan na nag-introduce, nagsimula yan, diyan. Sa kanilang akida na paniniwala. Nung maganap na ito, mga kapatid, at sila ay sinamba ng mga tao, dito na nagkaroon na naging masaya si Iblis. Ibig sabihin, mission accomplished. Brother Abdurrauf, di ba? Pag nagawa nyo yung trabaho, sir, alhamdulillah, mission accomplished. Kuwais marra. Mashallah. Matutuwa yung boss mo. Mia. Anta kuwais Filipini, Mia. Yan. Ngayon, ng mga iblis, mga kapatid, si Iblis, si Satanas, tandaan nyo, ang kanyang layunin sa atin ay ililigaw. Ililigaw tayo na wag sumamba sa Allah. O di kaya, isa rin sa kanyang teknik. Sumamba ka na sa Allah, gumawa ka na ng mabuti para sa Allah, pero baguhin mo. Baguhin mo na pagsamba. Anong pagsamba? Yung may kunting, alam mo na, sayaw-sayaw, ganyan, patayin yung ilaw, tapos dagdagan mo ng wakto yung oras mo, yung 5 gawin 6, o di kaya bawasan mo, gawin 3 lang. Oo, kaya, pwede man na siya. Yan. Ginagawa yan ni Satanas, ni Iblis, na hanggang ngayon, hanggang sa magunawang mundo. Kaya ganito na lamang kahalaga ang pag-aaral natin. Dahil ito ang sandata natin para hindi maligaw. Dito nangyari, mga kapatid, ang kaganapan na kung saan ay naging tagumpay ang pagtuturo ni Satanas. Wa marratil ayyam fahazina haula'in nas thumma ba'da dhalika bada'u bidayat ibadatu syirk. Dito na nagsimula sa tao ang pagsamba sa syirk. Wal maqsud anna al fasada lamma intashara fil ard wa amma al bala bi ibadati al asnam fiha. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang isang lugar na kung saan nandirito ang mga pagtatatwa o pagtalikod o pagsamba sa mga hindi Diyos na tunay na ibukod pa sa Allah, darating ang matinding parusa, ang mga trahedya, ang mga kaganapan na kung saan ito ay mangyayari. فَبَعَثَ اللَّهُ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنْهَى عَنْ عِبَادَةِ مَا سَوَاهُ. Dito na, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nagpapabaya. Wallahi mga kapatid, ang sino mang makapasok sa paraiso, sumunod siya sa Allah. Ang sino mang nakapasok sa imperno, sinunod niya ang kanyang sarili at si Satanas.
na hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nung naganap na ito mga kapatid, falamma ba'atha Allahu Nuhan alayhimussalam, fakana awwalu rasul, siya ang unang rasul, ba'athahu Allahu ilal ard. Bakit hindi tawagin na unang rasul si Adan? At bakit si Noah ang unang nasabing rasul? Diyan natin malalaman at maunawaan ang pagkaiba ng nabi sa rasul. Di ba? Bakit hindi tinawag na siya ay nabi? At bakit siya sinawag na awal rasul? Awal na sugo. Bakit? Al-farqu bayna an-nabi war rasul huwa anna ar-rasula ba'athahu Allahu bi risalatin wa syar'i bijadid yujaddid bi syari'ah, amma an-nabi fahuwa nazala alayhi al-wahyi min Allah liyad'u li ibadati Allah ala ahad ala al-manhaj asy-syara'i allati anzalaha ala rasulihi min qabl. Ayun palang pagkaiba. Ang pagkaiba ng nabi sa rasul, dahil ang rasul ay siya ay itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na sugo, na siya ay magbibigay ng pabago sa anuman ang mga dapat sundin ng mga tao, na mali yan yung mga ginagawa ninyo. Ito yung totoo na ginawa ng mga nauna. Ang nabi o ang sinasabing propeta, sila yung binigyan din ng Allah ng wahi na mayroon din silang revelasyon minallahi liyad'u li ibadati la, para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na nag-iisang Diyos. Wal manhaju wasyara'i, dahil ang manhaj, alam niyo yung manhaj? Yung paraan, yung mga pamamaraan nila, yung kanilang pagkuha. Anzalahu ala rasulu min qabl. Ibig sabihin, gagawin nila kung ano yung pinag-iwanan na ng mga nabi na nauna. Ibig sabihin, ang rasul, gagawin niya kung ano ang itinuloy ng mga naunang mga nabi. Sila yung magkukumpleto o itutuloy nila. Falidhalika, para mas unang maunawaan natin ito mga kapatid, qala Ibn Taymiyyah, an-nabi huwal manba'a anillah. Ang nabi o ang mga propeta ay sila yung nagbibigay ng balita patungkol sa Allah, pagsamba sa Allah, sa tunay ng Diyos. War rasul huwa alladhi arsalahu Allah ta'ala, at ang mga rasul, sila yung mga sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na itutuloy nila kung ano ang pinag-iwanan ng mga nabi. Kaya sinabi nila, wa kullu rasulin nabiyyin walaysa kullu nabiyyin rasula. Ang lahat daw ng mga nabi, ang kullu rasul, ang lahat ng mga rasul, sila ay nabi. Bakit? Kasi sila na mga rasul na binigyan ng mga kasulatan o binigyan ng mga bagong pasistema ng kanilang pamumuhay, ay sila ay maituturing ng nabi. Bakit? Dahil sila ay nagpatuloy ng mga anong pinag-iwanan ng mga nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasul, at dahil hindi lahat ng mga nabi o mga propeta propeta ay sugo, dahil hindi lahat ng mga nabi ay nabigyan sila ng katulad ng pagbibigay sa mga rasul na may mga bagong sistema o may mga bagong panuntunan. Di ba? Dahil yun ang pagkaiba nila. Nakuha ninyo? Bro? Waqala aydan anna sawab, katotohanan ang pagkakaiba nito at ang katotohanan, anna rasula man arsalahu ila qaumin kuffar mukadzabin. Ang pagkaiba din para maunawaan, ang mga rasul, sila yung ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tumalikod na hindi na naniniwala sa Allah at nagpapasinungaling sa Allah. Kaya't itinuturing na si Propeta Noah ay siya ay rasul, and at the same time siya ay nabi,
dahil siya ay nabi, itinuloy niya kung ano yung mga ipinag-iwanan ni Idris at kay Adam alayhi salatu wasalam. At dahil siya ay naituring na siya rin ay rasul, dahil siya ay ang mga tao na kanyang tinuturuan ay mga kufa na hindi na naniniwala sa Allah. At pinasinungalingan nila ang Allah. Wan nabi man arsala ila qaumin mu'minun bi syari'atihi aw bi syari'ati rasuli qablahum wa yu'allimuhum wa yuhakkimu bainahum. Tignan nyo para maunan nyo ng mabuti. Ang mga nabi ay sila yung ipinadala rin ng Allah subhanahu wa ta'ala biqaumin sa mga pamayanan na mayroong sharia. Na ang sharia na ito, ang paniniwala na ito ay kung ano ang pinag-iwanan ng mga nauna. Mga tarika at manhaj, lalo na yung sa akida ng mga nauna, yu'allimuhum, tinuturo sa kanila kung ano ipinag-iwanan. Lidhalik humur rasul. Kaya mayroon tayong sinasabi na hadan nabi war rasul. At pwedeng sabihin hada faqat nabi walaysa rasul. Doon nagkakaiba yon. Dalil sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu fiha an-nabiyyun alladhina aslamu. Tignan nyo, sabi ng Allah, katotohanan kami ay nagpadala ng Taura, inaanzalna, ibinaba namin ng Taura, fiha huda, itong Taura ay ipinadala kay propeta kanino? At Taura ipinadala kay propeta Musa alayhi salatu wasalam, fihan Taura huda, na ito ay merong gabay mula sa Allah at liwanag mula sa Allah. An-nabiyun, lidhalik si Musa, siya ay nabi war rasul. Di ba? Yun ang pagkaiba. Siya ay nabi at siya ay rasul. Si propeta Musa alayhi salatu wasalam. An-nabi, katulad ng mga nabi, si propeta Adam at si propeta Idris. Di ba? At hindi siya rasul. Bakit hindi siya rasul? Kasi si propeta Adam at si propeta Idris, wala naman silang ginawa na pabago na dapat nilang sundan. Dahil sila na yung nauna. Di ba? Wala pang kufar. Kasi sila naniniwala. Katulad ni Ishaq at saka si Yaqub. At ang mga rasul ay katulad ni propeta Noah. Dito nagsimula. Ni propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Katulad ni propeta Musa. Katulad ni propeta Isa. Na katulad ni propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Humun anbiya, humun nabi, wa nafsul waqt humur rasul. At sila din ay mga sugo. Di ba mga kapatid? So dito nagsimula ang patungkol sa pagiging nabi at the same time rasul. Nino? Ni propeta Noah alayhi salatu wasalam. Fasabrun jamil. Laqad anya Nusa alayhi salatu wasalam, Nuh alayhi salatu wasalam ala qaumi asyaddul al-ma'ana fabainama huwa yad'u ila ibadatillahi azza wa jal. Sa lahat ng mga propeta, isa na ito si propeta Noah alayhi salatu wasalam na dumaan ng matinding pagsubok, pangungutya, paninira sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng matinding mahabang panahon, naranasan niya ang pangungutya, pagtatakwil na matindi ng mga tao na sila ay hindi naniniwala sa kanya. Bakit mga kapatid? Kasi siya ay nagturo araw at gabi sa kanila. At siya ay nagturo sa loob ng 600 taon, 950 years ang da'wah. Isipin mo yun? 950 years in the field of da'wah, whereas the result, there were only few among his people who believe in him. Less than 100. Isa sa riwaya, 46 ang mga kalalakihan at sa mga kababayan, 37 lang. Hindi umabot ng 100 ng mga tao na naniwala kay propeta Noah alayhi salatu wasalam.
Bakit matindi ang pagsubok sa kanya? Dahil ang mga tao pag siya ay nagtuturo, layla wa nahara, ang mga tao nagsulti, buang man na siya, tigulang naman na siya, bukag man. Hindi yan totoo ang kanyang tinuturo. At nagsawa na sila sa pagtuturo, ang ginagawa nila, tinatakpan nila ang kanilang mga tenga ng kanilang mga asabiahum. Nagsasalita, katulad ngayon, ako magsasalita, ganito yung nyo ang kamay nyo, bro. Sige lang, para ano. Yan. Oh. Naririnig nyo ako? Hindi na. Maski naririnig nyo ako, hindi ako niya intindihan. Kasi ayaw nyo na makinig. Yung iba, sa kanilang mga tao, sa kapanahunan niya, tinatakpan nila ng kanilang mga katawan, ng kanilang mga damit, na ayaw na nila makinig sa kanya. Sino yun? Kay Propeta Noah, alayhi salatu wasalam. Anong aral doon na mapupulot, bro? 950 years, kunti lang naniwala. Anong aral? Ha? Anong aral? Dapat tumigil sa pagdadaan. Very good. Hindi ka dapat tumigil. Di ba? Kaliwali. Maniwala ang mga tao, tuloy ka lang ng tuloy. Magparating ka lang. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng gabay. Okay. Maski gaano ka man kagaling, maski gaano ka man nagtitimpi sa pagdadawa, huwag mo asahin na maraming maniniwala sa iyo. Huwag mo asahan na maraming maniniwala at makikinig sa iyo. Pili lang ang mga taong maniniwala. At sa dami ng tao, sa kapanahunan ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam, iilan lang ang naniwala, sila pa yung mga dukha, mahihina sa mga pamayanan. Ibig sabihin, hindi natin kinakailangan na maniwala si mga social climber, si mga kilala at mga tanyag na mayayaman ng mga tao. Hindi yan natin kailangan. Ang kailangan natin, innama ajriya alallah. Kailangan natin, ang hangad namin ay gantimpala mula sa Allah. Ang hangad namin, maipabatid lang natin ang Islam. Maniwala sila o hindi, kaya ganun din ang sasabihin natin dyan mga mudir. Anta tasma qawli hadha, idha nahnu nad'un nas, ma fi wahid dakhal fil Islam, ma fi kul inta anta ma fi ma'lum da'wa. Ha? Huwag nyo sabihin na pag nagda'wa si da'i, si isang tao na nangangaral, tapos dumating siya, ang daming syarika na pinuntahan mo, nagbigay ka pa ng mga hadiah, mayroon ka pang mga binigay na mga ballpen, mga tubig, lahat binigay mo. Ilan ang naniwala? Mabsi. Bas ya baka kuratu sallah, yalab basketball. Gusto nila mag-basketball lang. Ayaw nila maniwala. Wala tayong nagawa. Tapos sasabihin niya, anta mafi ma'lum da'wa isyada. Tapos, huwag kayo ganyan. Ang Allah nagbibigay ng gabay. Tayo hindi ang nagbibigay ng gabay. Lasta alayhim bimusaytir, ya Muhammad. Hindi ikaw, ya Muhammad, ang magbibigay sa kanila ng gabay. Hindi ikaw ang may panghawakan sa kanilang mga puso. Hindi ikaw ang magkukontrol sa tao. Ikaw bilang ama, ang anak mo na swail na hindi naniniwala, huwag mo itakwil dahil hindi naniwala sa iyo. Bigyan pa siya ng chance, ng habag at awa dahil anak mo pa rin yan. Ang mga sugo, hindi sila nagtakwil. Tuloy pa rin ang kanilang pagdadawa. Umulan at gabi. Subhanallah. Anong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Ang kanilang ginagawa pag nagdada'wa si Nuh alayhi salatu wasalam, subhanallah, kasama pati ang kanyang asawa, kasama pati ang isa sa kanyang mga anak na si Kan'an. Si Kan'an, siya pang nagsasabi sa mga tao na huwag niyo paniwala ng tatay ko kay tigulang naman na. Tapos yung asawa din niya, siya rin ang nagbabalita doon sa mga tao. May mga marites na rin sa panahon na yun. Anong ginawa na ni Propeta ni Noah sa mga tao? Napakasipag ng asawa ko pero walang naniniwala man sa kanya. Kami rin, hindi kami naniniwala sa kanya. La ilaha illallah. Okay, anong aral dyan ngayon? Aral. Before we proceed, anong aral? Bro, maaari ang asawa mo hindi naniniwala sa iyo.
okay lang. Importante, ipabatid, ipakita, sabihin sa kanya. Ganun din ang anak mo. Magiging suwail yan sa'yo. Hindi ka susundan niya. Importante, ya Allah, ginawa ko ang lahat. I did my best. But I think that my best doesn't go through enough. Di ba, bro? Makasart. What is important, you have done your task. The rest, give it to Allah. Ang problema, pag ikaw magulang o ikaw asawa, pinabayaan mo asawa mo. Pinabayaan mo ang mga anak mo. At hindi ka nagbigay sa kanila ng tawa. O di kayo nagbigay ka 1, 2, 3 beses, kalas, wag na. Kasi hindi naman yan makikinig yung anak ko eh. Yung asawa ko, ganun din. Ayaw pa rin magtigil mag-lipstick. Naubos na yung mga lipstick, sige pa rin lipstick. Anong gagawin natin? Sa'yo lang ay pangaral. Asawa ko, huwag kang mag-lipstick dyan sa labas. Dito sa bahay, maski yung lipstick mo, maubos lahat. Maski napakapula lahat yan. Basta nakikita ko lang, ikaw, dito ka lang mag-lipstick sa akin. Kasi pwedeng hindi rin siya maniwala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ. Ang sa atin lang magpapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang magbibigay. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجِرٌ. Tignan nyo pa ang sinasabi dito. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة القمر فكذبوا pinasinungalingan nila si Propeta Noah ang aming alipin وقالوا at sinasabi nila majnun hada majnun balyo yan tigulang naman na iba-ibang mga sinasabi niya lalong-lalo na kung nung siya ay gumawa ng barko doon sa kanilang lugar. Laqad kana Nuh alayhi salatu wasalam harisan ala kullil hirs ala hidayati qaumihi. Subhanallah mga kapatid. Najjanahum minal halak wa kana yarju lahum kullul khair. Ang mga propeta, ang ama, ikaw at ako, kahit anong mga gawin nila mga kapatid, tuloy pa rin tayo na magturo. Pakinggan nila o hindi. At ganun si Noah alayhi salatu wasalam na ang kanyang layunin ay talagang magbigay pa rin ng gabay. Maski hindi pa rin naniniwala yung mga tao. Ta'ammal bihada fi qawlihi subhanahu wa ta'ala kayfa kanat shafaqatuhu ala qaumi. Kung paano na lang siya tunay nagbibigay ng habag sa kanila. Sabi ng Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب عظيم. Allahu Akbar. Katotohanan kami ay ipinadala namin si Noah sa kanyang pamayanan at sinabi niya, o aking mga pamayanan, sangkatauhan, o abudullah, sambahin ninyo ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Malakum min ilah, wala kayong Diyos na tunay na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ghayro, inni akhafu alaykum adhab. Katotohanan ako ay natatakot at nangangamba sa inyo sa matinding parusa na darating sa inyo. Sa isang aya sa Quran, inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim. Katotohanan ako ay natatakot sa inyo na dumating sa inyo ang pinakamasidi at matinding parusa. Mga kapatid, ang parusa na nangyari para sa kapanahunan ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam, noong, wag muna tayo doon kasi hindi pa tayo dumating doon, halos nangyari na naubos na ang mga tao na hindi naniwala sa kanya. Iilan lang. Allahu Akbar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, tignan niyo ang mga propeta kung paano sila magbigay. Wa kana alayhi salatu wasalam Nuh al-umuru fi mawadi'is sahih fala bimalihi wa jari. Hindi siya naghahangad sa pamilya niya na para sa pagyayaman. Ang hangad niya ay gabay sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم. Subhanallah. Hindi ako, sabi niya, la aqulu lakum indi khazainullah, hindi ako ay naghahangad sa inyo para sa mga kabutihan na ibibigay sa inyo ng mga kayamanan mula sa Allah. Wala alamul ghaib, hindi ko rin alam ang mga hindi pa nangyayari at kaganapan. At hindi rin ako ang tunay na magbibigay sa inyo ng malak, ang tunay na kapangyarihan. Fa in tawallaytum fima
At kung kayo, fa in tawalaytum, pag kayo ay tumalikod, ya qaumi la as'alukum alayhi mala. Hindi ko ang hinahangad sa inyo ay kayo ay magbigay sa akin, magbigay ng dulot sa akin. Tulungan ninyo ako o anumang gusto ko na inyong maibigay sa akin. La innama ajriya alallah. Dahil ang hangad ko ay kung ano ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Na gantimpala sa Kanya mula sa inyong mga ipinaggagawa na ito ay panlilin lang sa inyong mga sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Subhanallah. O aking Panginoong Allah, ako ay nagbigay ng bahagi o nagdakwa ako o ako ay nagturo sa mga tao araw at gabi. Paano yun? Araw at gabi. Tayo nagdadakwa lang tayo araw at gabi rin, Ustad. Minsan nga kami pumupunta doon sa mga ng gabi, di ba? Maski tulog sila, bro, Assalamualaikum bro. Sasabihin mo yung kaibigan, bro, darating na kayo alas 11. Tulog naman ng mga tao. Huwag na naman kayo magdawa na ganitong oras. Bro, kasama namin yung Arabo. Bubuksan ng Arabo yung pintuan. Maski ang anong ginagawa mo, nagtuturo ka, nagluluto ka doon ng itlog at saka, yung Indomie dahil pagod ka na. Bro, makinig daw kayo, sabi ng Sheikh. Mapipilitan pa rin kayo. Sabi, bro, ang aral dito, anong aral? Dapat may oras din ng dawa. Ha? Huwag ka sumama sa mga nagdadaawa, Abdul Rauf, na alas 12 ng hating gabi. Ha? Madaling araw. Masuko nagyapon ng mga tao, bay. Dapat talaga timing. May timing, may oras. Wala ka sa timing. Bago ka pa, Kala Rabbi inni da'awtu. Aking Panginoon, saksi ka na ako'y nagdawa sa aking mga tao, araw at gabi. Falam yazidhum du'ai, at walang naniwala sa kanila maliban sa kakaunti lamang. Inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ito yung minsan na pag ikaw ay nagdakwa at ang mga tao na dadakwaan mo, akala nila sila na yung tama at ayaw pa rin makinig sa'yo. Mga kapatid, buksan po natin ang puso't isipan natin. Maski hindi kayo maniwala, pakinggan lang ang turo ng mga kapatiran nating mga Muslim. Di ba bro? Ako, Kristiyano, pupunta kayo sa akin, sige lang, makikinig ako. Pero dapat punta kayo dito sa tamang oras, bro. Huwag kayo pumunta dito ng alas 12 na kagagaling lang namin sa kumpanya. Sasabihin namin talaga sa inyo na huwag kayo pumunta rito. Maski nagdala kayo ng mga yung manok na, anong luto mo ngayon, Amir? Isda na may may gulay? Maski dinala mo yan sa amin ngayon, hindi ako makikinig. Kasi gabi na. Diba? Kailangan may sa tamang oras. Tignan mo, ang ginawa nila. Sabi ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam, nagdaawa ako sa kanila araw at gabi, pero sila pa rin ay patuloy. Ang ginagawa ng mga taong yun, bro, sumusuot sila ng makapal na kasuotan. At ginaganon sa kanilang mga tenga. Bukod pa sa idudubli nila na ayaw nila pakinggan, dubli pa yon. Wastakbaru istikbara, at sila ay nagmamayabang. Itong naniniwala kay Noah, kukunti lang ng mga tao, tapos mga pobre, tapos mga miskin, kukunti lang, hindi kilala, hindi tinatalaga mga kapatid. Oo, mga miskin kami. Oo, mahihina kami. Pero bantayan lang kung kayo ay tunay na hindi naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Sa amin pa rin ang huling halakhak sa araw ng paghukom. Wallahi, Allahumma amin. Dahil paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos ang siyang tunay na tagumpay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, paano nagsimula ang nangyari sa paggawa ng barko at ang mga tao na patuloy ng mga kaganapan na nangyari sa mga trahedya at patuloy sa mga hindi naniniwala sa Kanya, ang Kanyang asawa, kasama ang Kanyang anak at lahat ng ibang mga tao, ang mga kaganapan, ang siyang ating tutunghayan sa part 2. Insyaallah, sa Qissatu Nuh alayhi salatu wasalam.
Inshallah, the part 2 of our discussion of the story of Prophet Noah alayhi salatu wasalam, inshallah, will be next week. Inshallah, at dito muna nagtatapos ngayon. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.